Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa inyo po na nakikinig at nanonood po ngayon dito sa ating Rema Feels Bible Study. So, samahan niyo po ako bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako na manalangin. Sa pangalan ni Jesus, salamat Lord sa hapong ito. Patuloy Panginoon na sa aming pag-aaralan, turuan mo po kami. Magrema ito Panginoon sa bawat puso po namin. Lagay mo po sa iyong lingkod Panginoon ang iyong salita sa mga labi ko o Diyos. Ito po ay maging sagot sa mga katanungan namin. Salamat po Ama, salamat Banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang hapon po muli. Nandito po tayo ngayon sa topic po natin na katangian ng isang Kristiyano na hindi mabibigo. Punta po tayo sa verse natin sa 1 Corinthians chapter 13 verses 1 hanggang 7. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pampiyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Amen po. So, ang title po nitong verse natin dito sa 1 Corinthians ay ang pag-ibig. Amen po. Ang love po, isang makapangyarihang person na kung saan kahit ang Diyos po ay napakilos para iligtas tayo sa kapahamakan. Amen po. Dito po, sa verse na binasa po natin, sinasabi po na kahit nagagawa mo ang mga ito, yung mga bagay na to, kung walang love, sabi dito, wala tayong mapapala, walang kabuluhan, walang saysay, walang silbi. Amen po. Ngayon po, nagtuturo po sa atin ang Diyos ng katangian na dapat meron ng isang Kristiyano para hindi siya mabigo. Kailangan lumakad po tayo sa pag-ibig, tayo po mga Kristiyano, upang hindi tayo mabigo sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. Kapon po, in-explain po sa atin ni Pastora Sheila na ang pag-ibig ay matyaga. Dito po sa verse 4, ang pag-ibig ay matyaga. Number 2, ang pag-ibig ay magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang. Ngayon, itutuloy po natin ito sa number 5. Ang sabi po dito, hindi nagmamataas. Ang pag-ibig ay hindi nagmamataas. Makipagbukasan po kayo sa akin sa Proverbs chapter 16 verses 18 to 19. Ang sabi po dito, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap, kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. Yan po mga kapatid, always po ang love ay nagbubunga ng kapakumbabaan. Amen po. Kapag dumarating po yung time na nagmamataas ka na sa kung anong meron ka, anong narating mo sa buhay mo, or nagmamataas ka sa ibang bagay at apektado na ang paligid mo, kapatid, ikakabigo mo yan. Kakabigo po natin to. Sabi po dito sa Kawikaan, higit na mabuti ang nagpapakumbaba. Bakit po? Kasi nagdadala ito ng kabutihan sa Kristiyanong may mababang loob. Kapag nagmamataas ka na, wala na pong pag-ibig dyan. Kasi ang sabi dito, ang pag-ibig ay hindi mapagmataas. Amen po. Alam po natin na ang mapagmataas ay siyang, sabi po dito, ang nagtataas ng kanyang sarili ay ibababa ng Diyos. Ngunit ang nagpapakumbaba ay iaangat ng Panginoon. Amen po. Dito po sa 1 Peter chapter 5 verse 6. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon.
Ang pagpapasakop po ay sign ng pagpapakumbaba po natin. Nagpapasailalim po tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos po ay pag-ibig. Siya po ay hindi mapagmataas. At dapat po makuha natin itong katangian na ito para hindi po tayo mabigo. Amen po? Yan. So, number 6 po. Ang sabi po dito, hindi magaspang ang pag-uugali. Makipagbukasan po kayo sa akin sa 1 Corinthians 13:5. Yan. So, hindi magaspang ang pag-uugali. Ano po bang itsura ng magaspang? Yan. Hindi po ba parang bako-bako? Ganyan. Rough sa English. Ang pag-ibig po ay supposed to be sweet. May paglalambing. Kapag narinig mo ang salitang love, may ibang lasa at pakiramdam, hindi magaspang ang pag-uugali. Kasi ang magaspang po, ano po ba yung mga bagay na magaspang? Alam mo yung liha? Magaspang yun eh. Iba po? Try po natin ikuskus. Kung sabihin mo, halimbawa yung Scotch Brite, try mong ikuskus sa balat mo. Masakit. Masasaktan ka. Amen po. Ngayon, ang magaspang po ay nakakasakit. May mga ugaling magaspang. Minsan tayo po, may mga ugali po tayo na magaspang na nakakasakit ng damdamin ng ibang tao. At kapag ganun po, na kapag nanatili pong magaspang ang ugali po natin, mabibigo po tayo. Yung wala ka ng sweetness, kagaspangan po ng ugali yan. Wala na po yung love doon. Ngayon mga kapatid, tayo po nasa iba't ibang lugar po tayo, iba't ibang outreach. Ano po ba yung remarks na iniiwan natin sa mga tao? Paano po ba dapat tayo makilala ng mga nasa paligid po natin? Tayo po ba ay may makinis na pag-uugali? O meron po tayong magaspang na ugali? Depende po yan sa kung paano po natin i-apply yung love. Kasi kapag nauubos na yung pag-ibig, yung love, gagaspang talaga yung ugali mo sa mga tao. Hindi mo na pakikitunguhan ng maayos. Hindi mo na mamalayan, nakakasakit ka na. Kaya nga po, tinuturo po sa atin dito ng Panginoon na dapat walk in love po tayo. Lumaka tayo sa pag-ibig. Kasi bandang huli, mas kilala ka na magaspang ang pag-uugali. Kapag po gano'n, nakilala po tayo na magaspang ang ugali, hindi na po tayo magiging mabuting halimbawa sa mga Kristiyano at sa mga hindi Kristiyano. Amen po. Isa sa mga best example po sa atin dito ay ang Panginoong Jesus. Wala pong kagaspangan sa kanyang ugali. Imagine po, no? Lahat po gustong bumato kay Mary Magdalene. Naalala niyo po ba yung kwento na to? Lahat gusto nang bumato kay Mary Magdalene dahil sa kasalanan niya. Pero ang Panginoong Jesus, gumuhit siya sa lupa ng linya. Sabi niya, maunang bumato ang walang kasalanan. Ano pong nangyari? Ang sabi po doon, wala man lang bumato kay Mary Magdalene. Sabi ng Panginoong Jesus, kahit ako, hindi kita babatuhin. Ibig sabihin po ba noon, may kasalanan ng Panginoong Jesus? Siyempre wala. Amen po. Wala siyang kasalanan. Pero doon po, sa kwento po na yon, nagpakita ang Panginoong Jesus ng halimbawa ng pag-ibig, hindi ng kagaspangan ng ugali. Amen po. So, nandito na po tayo sa verse 5. Hindi makasarili. Number 7 po, hindi po makasarili. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15, makipagbukasan po kayo sa akin. Sabi po dito, namatay siya para sa lahat. Kanino po? Para sa lahat. Upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Ulitin ko po yung verse, no? Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa sarili.
kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Ang pag-ibig po ay sinasabi dito, hindi makasarili. Meaning, hindi mo lang lagi iniisip yung sarili mong kapakanan, sarili mong gusto, sarili mong kasiyahan. Gayahin po natin ang Panginoong Hesus. Hindi niya inisip yung sarili niya. Inisip niya ang kapakanan ng iba. Hindi lang ang damdamin niya ang kanyang iniisip, kundi ang kaligtasan ng nakakarami. Kung inisip ng Panginoon ang sarili niya, wala po sana tayo ngayon. Amen po. Hindi lang ang damdamin niya ang kanyang inisip, kundi ang kaligtasan mo at kaligtasan ko. Sa atin po ng mga Kristiyano, dapat wala na po sa atin yung makasarili. Kasi walang love po doon. Kung magiging makasarili po tayo, wala po tayong maliligtas. Kung iisipin lang po natin ay yung pagod ako, tinatamad ako, ayokong humayo, ayokong mag-pray. Alam niyo po, wala pong maliligtas. Naalala niyo po yung kwento sa The Good Samaritan? Naalala niyo po noon, meron pong isang tao na siya po ay binugbog, sugatan. Marami pong mga dumaraan na mga tao pero binaliwala siya. Pero yung Good Samaritan po na to, meron siyang pag-ibig. Hindi siya naging makasarili. Niligtas niya yung sugatan. Hindi niya po ito pinabayaan, ginamot niya, dinala niya sa ospital. At siya pa yung gumastos para dito. Hindi siya naging makasarili. Alam niyo po mga kapatid, may mga sugat na malulunasan kung hindi po tayo magiging makasarili. May maaayos na problema kung hindi mo lang iisipin ang sarili mo. May mga taong maliligtas kung nag-pray sana tayo. Marami po naghihintay sa atin sa labas. Ang ministry po ay hindi lang naman po sa loob ng church, kundi nasa labas. At kung tayo po ay magiging makasarili, marami po tayong mamimiss. Marami po mga kaluluwa naghihintay po sa atin. Sinasabi po dito, kung tayo po ay may pag-ibig, hindi ka magiging makasarili. Andun yung burden natin sa iba. Kasi love is selfless. Amen po. Yan, so number 5, ang sabi po kanina, ang pag-ibig ay hindi mataas. Ang pag-ibig, hindi magaspang ang pag-uugali. Ano po, paano po ba tayo nakikilala ng mga tao? Number 7, ang sabi po ay hindi makasarili. Nandito na po tayo sa 8. Hindi magagalitin. May pagbukasa po kayo sa akin sa Kawikaan chapter 15 verse 1. Sabi po dito, ang malumanay na sagot nakapapawi ng galit. Ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi raw magagalitin. Ayan. Ngayon po mga kapatid, kung nagmamahal ka, kung meron kang love, hindi ka magagalitin. Dahil pipiliin mong umunawa. Amen po. Hindi ka hahanap ng mali. Hindi ka hahanap ng dahilan para ikaw ay magalit. Kundi hahanap ka ng dahilan para umunawa. Di ba po sabi po ng Panginoong Hesus, pwedeng magalit basta hindi magkakasala. Ang tanong, kaya mo ba yun? Kaya ko ba yun? Kaya po ba natin? Sabi dito, hindi magagalitin. Hindi magagalitin yung araw-araw ka nalang galit. Parang pasan mo lagi ang mundo. Yung nasabi po dito, hindi po kasi natin kaya yung ginawa ng Panginoong Hesus. Siya lang po yung may kakayanan nun. Kaya nag-a-advise ang Diyos sa atin na huwag kang magagalitin. Dapat meron tayong self-control. Amen? Na yung galit, iwasan. Kasi wala pong love doon. Mabibigo lang po tayo. Minsan yung hate na mula sa galit po,
Akala mo, nagtatampo ka lang. Siselos ka lang. Hindi mo alam, naiinis ka na. Kasi naging hate. Mamaya, hatred na pala yan. Namumuhi ka na. Hindi mo alam. Akala mo, normal lang yan. Pero hatred na pala. Hindi mo alam, meron ka na palang hinanakit. Check po natin ang ating sarili. Amen po. Kasi kung gusto po natin maging matagumpay, sabi po dito, ang pag-ibig ay hindi magagalitin. Check po natin ang ating sarili. Check po natin yung heart po natin. Maging aware po tayo kasi nagdadala po ng gulo ang galit. Ang Diyos po ay pag-ibig. Kaya nga po, dapat po pairalin po natin ang pag-ibig sa bawat isa. Amen po. At dito po sa 1 Peter chapter 4 verse 8, ang sabi ng Panginoong Hesus, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ano daw po nagagawa ng pagmamahal? Nagagawa niyang pawiin ang maraming kasalanan. Love covers multitude of sins. Alam niyo po mga kapatid, merong kang pag-ibig pa, kung may pag-ibig ka pa, pipiliin mong umunawa. Kung may pag-ibig ka pa, magagawa mong magpatawad. Madali lang sa'yo ang magpalampas. Madali lang sa'yo na patawarin yung nakagawa sa'yo ng hindi maganda. Kung may pag-ibig ka pa, hindi ka hahanap ng mali. Hindi ka hahanap ng dahilan para magalit. Hindi ka hahanap ng dahilan para magmataas. Kung may pag-ibig po tayo, hindi ka hahanap ng dahilan para magmataas, para gumaspang yung ugali mo. Kasi kapag po nawawala na ang love, magkikreate po ito ng problema. Kaya piliin po nating magmahal. Ang sabi dito, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Piliin natin. Choice to. Kung gusto po nating maging matagumpay, kung gusto nating maging maayos yung buhay Kristiyano po natin, kung ayaw po natin maging bigo sa buhay, sabi po dito, magmahalan kayo ng tapat. Piliin po natin na lumakad sa pag-ibig ng Diyos. Ito po ay utos ng Diyos sa lahat ng Kristiyano. Alam niyo po, Kristiyano lang ang may kakayahan na magmahal sa kabila ng siya ay nasasaktan. Amen. At dito po sa verse natin, sa teksto po natin sa 1 Corinthians chapter 13, ang title niya, ang pag-ibig. Sa verse 13, ang sabi niya, kaya't ang tatlong ito'y mananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen po, kasi kapag may pag-ibig ka, magiging matyaga ka, magkakaroon ka ng magandang loob, hindi ka magiging mainggitin, kundi magiging masaya ka kung anong meron o ano yung naging success ng iba. Amen po. Hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi ka magiging makasarili, hindi ka magiging magagalitin. Amen po. Ngayon tayo po ay tinuturuan ng Panginoon na gusto ng Lord maging successful tayo. Ayaw niya na maging failure tayo. Kaya tayo po, piliin po natin mga kapatid na lumakad sa pag-ibig ng Diyos. Amen po. Kasi always, andun yung kasiguraduhan natin na magtatagumpay po tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Sa pangalan ni Jesus, salamat Lord sa hapong ito. Na-appreciate namin Panginoon ang salita mo. Lord, gusto namin maging matagumpay sa buhay na to. Sa ministry, sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Kaya naman, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, na turuan mo kami na lumakad sa pag-ibig. Turuan mo kami lumakad sa kalooban mo. Sa mga oras na to, Lord, nagde-decide kami. Pinipili namin, O Diyos, na kami ay lalakad sa pag-ibig mo. Para yung mga katangian na to ay mag-manifest, magbunga sa buhay namin. Na sa gayon, Panginoon, sa bawat bunga na makikita na to, sa bawat isa amin, ikaw ang mapaparangalan, ikaw ang may tataas, ikaw ang maluluwalhati. Salamat, Panginoon. Lord,
Ang nais namin, Panginoon, Ikaw yung ma-please. Ikaw yung makita sa buhay namin. Ang goal namin, Lord, sa buhay na to, malugod ka sa buhay na handog namin sa'yo. Kaya naman, Lord, turuan mo kami na kami ay mag-walk in love. Salamat po, O Diyos. Sa hapon na to, dalangin namin hanggang sa matapos ang Bible study na to, daladala namin ang mga salita mo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Magandang hapon po sa inyong lahat.